Si Tristan Villaruel, isang bilyonaryong iniwan sa simbahan ng babaeng pakakasalan niya, ay galit at sugatan ng mabangga niya si Isabel, isang pangit sa paningin ng marami, dahil sa makapal na salamin, kulot na buhok, at makapal na kilay. Sa desperasyon ni Isabel na takasan ng kanyang malupit na amain, na nais siyang ipakasal sa matandang pinagkakautangan nito, pumayag siyang pakasalan si Tristan, kapalit ng proteksyon. Ngunit kahit mag-asawa na sila, malamig at istrikto si Tristan. Hindi itinuturing si Isabel bilang asawa dahil sa anyo nito. Hanggang sa isang araw, nadiskubre niyang sa likod ng maamong mukha ni Isabel ay nakatagong isang napakagandang babae. At higit pa rito, isa pala itong nagtatagong tagapagmana ng malaking kayamanan. Sa gitna ng mga lihim, panlilinlang at pagsubok, natutunan ni Tristan na hindi panlabas na ganda ang tunay na mahalaga, kundi ang katotohanan, kabutihan at tibay ng puso. Sa huli, pinatunayan ni Tristan at Isabel na ang tunay na pag-ibig ay nakikita lampas sa anyo. At sa piling ng isa't isa, natagpuan nila ang pagmamahal na higit pa sa anumang yaman. Chapter 1. Ang araw ng kasal. Nakaabang ang lahat sa loob ng napakalaking simbahan sa Makati. Kumakanta ang koro, naglalakad ang mga abay, kumikislap ang mga flash ng kamera. Lahat ng tao nakatingin sa harapan kung saan nakatayo si Tristan Villaruel. Matangkad, matipuno at nakasuot ng puting tuxedo na gawa ng isang sikat na designer sa Milan. Ngunit wala siyang ibang nakikita, kundi ang malaking pintuan ng simbahan na hanggang ngayon ay saradong-sarado. Tinitigan niya ang relo niya, 11:45 a.m. Dapat alas 11 pa dumating si Katrina, ang babaeng pakakasalan niya. 5 taon na silang magkarelasyon at anak ng business partner ng pamilya nila. Para kay Tristan, higit sa pag-ibig, negosyo ang kasal nila. Ngunit kahit paano, mahal niya si Katrina, o yun ang akala niya. Lumapit si Lucas, pinsan ni Tristan. Bro, baka traffic lang. Hindi kumibo si Tristan. Mahigpit ang hawak niya sa bouquet ng bulaklak na dapat ay iaabot niya kay Katrina. Nanginginig ang mga daliri niya sa sobrang tensyon. Makalipas ang isa pang oras, kumalat na ang balita. Hindi darating si Katrina! Napaupo si Tristan sa bangko. Para siyang nawalan ng hininga. Pinagpapawisan siya kahit malamig ang aircon ng simbahan. Narinig niyang bulungan ng mga bisita. Sayang, ang gwapo pa naman ng groom. Mukhang iniwan sa altar. Grabe, anong chismis kaya dito? Tumayo si Tristan, galit na galit. Nilapitan siya ng pare. Anak, gusto mo bang ipagpaliban muna? Hindi na niya ito pinatapos. Binato niya sa sahig ang bouquet. Bumunghalit ng mura at naglakad papalabas ng simbahan. Hindi niya alintana ang mga flash ng kamera o ang mga luha ng kanyang ina sa gilid. Ang buong mundo'y parang umiikot. Tila sinasakal siya ng kahihiyan at sakit. Pagdating niya sa parking lot, sinipa niya ang gulong ng kanyang sports car. Pumasok siya at pinaandar ang makina. Umuugong ito na parang halimaw. Lahat ng babae pare-pareho lang. Singhal niya habang humarurot palabas ng simbahan. Sa kalsada hindi niya alam kung saan siya patutungo. Basta lang siya nagmamaneho ng mabilis. Pula na ang traffic lights pero hindi siya huminto. Nag-overtake siya sa mga kotse. Sa sobrang bilis muntik na niyang mabangga ang isang jeep. Pagliko niya sa isang masikip na kalsada, bigla siyang napamura. Shit! Isang babae ang tumawid bigla. Pasan ng malaking kahon. Huminto siya at kinabig ang manibela. Umatungal ang preno. Natumba ang babae. Nagkalat ang mga papel at gamit sa kalsada. Lumabas si Tristan. Galit pa rin. Hoy miss, hindi ka ba marunong tumingin kung tatawid? Gusto mo bang masagasaan? Napaluhod ang babae at tinakpan ng muka. Nanginginig ito. Nang alisin ang kamay, tumambad sa kanyang itsura nito. Makapal ang itim na kilay. Makakapal na salamin. Baluktot ang buhok. Kulot na parang walis. May freckles at parang malungkot na mga mata. Napaatras si Tristan. Hindi siya sanay makakita ng babae na hindi maganda. Lahat ng babaeng kilala niya ay laging naka-makeup, pabango at naka-designer clothes. Pasensya na po kuya, nanginginig na sabi ng babae. Wala po akong ibang matatakbuhan. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Kinunot ni Tristan ang noo. May narinig siyang hikbi. May lungkot at takot sa boses ng babae. Hindi niya alam kung bakit, pero bigla niyang naalala ang sarili niya. Iniwan, sinaktan, pinagkaguluhan ng tao. Pumihit siya palayo.
Gusto na niyang iwan ng babae. Pero narinig niya itong muling humikbi. Kuya, tulungan mo naman ako. Please. Hindi agad makapagsalita si Tristan. Nakatayo lang siya sa gitna ng kalsada, nakatingin sa babae na halos nakaluhod na sa aspalto. Pilit pinupulot ang mga nagkalat na papel at gamit. Mainit ang sikat ng araw, pero nanlalamig ang pakiramdam ni Isabel habang nakayuko. Para bang pinapanood siya ng lahat ng tao sa paligid. Naririnig niyang usapan ng mga tambay at mga driver ng tricycle. Ay, si Inday yun no. Yung parang kabayo kong tumawa. Tingnan mo yung kilay oh, kapal. Grabe ang pangit talaga. Tapos sumabit pa kay gwapong lalaki. Tila bumarang mga salitang yun sa lalamunan ni Isabel. Naglakad si Tristan papalapit. Pumesto siya sa tapat ng babae. Nakahalukip-kip. Malamig ang boses. Ano ba kasi, miss? Nasa gitna ka ng kalsada. Parang gusto mong masagasaan. Anong problema mo? Napatitig si Isabel sa kanya. Sa likod ng makakapal na lente ng kanyang salamin, nangingilid ang luha. Sa sobrang kapal ng kilay niya at dark na makeup, halos hindi makita ang tunay niyang itsura. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Wala po kasi akong mapuntahan. Sabi ni Isabel, halos pabulong. Tumaas ang kilay ni Tristan. Napatingin siya sa paligid. Abala ang mga tao sa panonood. May ilang nagbibideo na. Wala kang mapuntahan? Bakit ka naglalakad dala-dala yung napakalaking kahon na yan? Kinapitan ni Isabel ang karton na parang buhay niyang nakasalalay dito. Mga gamit ko po ito. Tumakas po ako. Nagulat si Tristan. Tumakas? Naglakad si Tristan palayo ng kaunti. Pero nakarinig siya ng humahabol na yabag. Hinila siya ni Isabel sa manggas ng coat niya. Kuya, tulungan mo po ako. Kung mahuli po ako ng mga tauhan ng stepfather ko, ibabalik nila ako sa bahay. Ipapakasal nila ako sa matandang lalaki na may utang sila. Napatitig si Tristan sa kanya. Matandang lalaki? Tanong ni Tristan, naguguluhan. Tumango si Isabel. Hawak pa rin ang manggas ng coat niya. Opo, kumpare po ng stepfather ko. May utang po sila. Gusto po nilang ipakasal ako bilang kabayaran. Hindi ko po kaya. Napatitig si Tristan sa mata ni Isabel. May nakikita siyang takot. Ngunit may kakaibang liwanag din doon. Parang sinasabi ng mga mata nitong hindi siya basta-basta sumusuko. Sa kabila ng itsura ni Isabel, biglang kumislot ang puso ni Tristan. Hindi niya alam kung bakit. Pinagpag ni Tristan ang kamay niya para alisin ang pagkakahawak ni Isabel. Hindi ako charity. May problema na ako sa buhay ko. Tapos dadagdagan mo pa? Napayuko si Isabel. Pinipigil ang luha. Tahimik siyang tumayo at isa-isang pinulot ang mga gamit na nagkalat sa kalsada. Ang mga papel niya, mga notebooks na mukhang luma, ilang lumang damit, at mga larawan ng isang magandang babae. Nayakap ang isang matandang foreigner. Tiningnan iyon ni Tristan. Sino to? Tanong niya. Tinuturo ang larawan. Mabilis na inagaw ni Isabel ang larawan. Wala po, pamilya ko po yan. Tinitigan lang siya ni Tristan, ngunit di na kumibo. Tumayo si Isabel. Pinilit ngumiti. Pasensya na po ulit. Aalis na po ako. Patalikod na siya nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Tumilapon muli ang mga gamit niya sa kalsada. Napasigaw si Isabel. Basang-basa siya, kasama ang mga papel na nagkalat. Shit, mura ni Tristan. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero mabilis siyang lumapit at tinulungan siyang pulutin ang mga gamit. May isang matandang babae na tumigil at nanonood. Abay, ang gwapo't yayamanin. Tumutulong sa pangit. Bulong nito, dinampot ni Tristan ang isa pang larawan. Sa picture, si Isabel, bata pa, nakasuot ng magandang damit, nakangiti. Maganda ito roon. Hindi siya pangit gaya ngayon. Ikaw ba to? Tanong ni Tristan. Tumango si Isabel, nanginginig. Opo, ako po yan dati, pero hindi na ngayon. Hindi nagsalita si Tristan. Inihatid niyang mga gamit ni Isabel sa tabi ng bangketa. Basang-basa na rin siya sa ulan. Tinitigan ni Tristan si Isabel mula ulo hanggang paa. Narinig niya na humihikbi ito. Wala itong dalang payong. Nakalugmok ito. Nakatitig sa mga basang papel. Teka lang, sabi ni Tristan. Anong plano mo ngayon? Hindi sumagot si Isabel. Nakayuko lang siya. Lumapit si Tristan. Marahang nagsalita. May kondisyon ako. Kung papayag kang pakasalan ako, tutulungan kitang makatakas. Bibilhan kita ng bahay, pagkain, proteksyon. Pero, kasal ang kapalit.
Namilog ang mata ni Isabel. Ano pong sinabi niyo? Halos pabulong na tanong niya. Umiling si Tristan. Magtataka ka ba kung hindi ako magtiwala sa babae? Ngayong araw lang, iniwan ako ng babaeng pakakasalan ko. Gusto kong may mapatunayan na babae, kahit fake na kasal. 1 taong kasunduan, pagkatapos wala na akong pakialam. Humihikbi si Isabel, basang-basa ang buhok niyang kulot, halos dumikit na sa muka. Hindi po biro ang kasal. Nanginginig ang boses niya. Tinitigan siya ni Tristan. Alam ko, hindi rin biro ang pagtakbo mo mula sa stepfather mong gusto kang ipakasal sa matanda. So, pili ka. Ako o siya? Natahimik si Isabel. Pumagsak ang luha niya, halo sa ulan. Napahawak siya sa dibdib niya na parang kinukurot. Pero, hindi niyo po ako mahal. Wala akong pakialam sa pag-ibig. Kontrata lang ito. Gusto kong ipakita sa buong mundo na hindi ako talunan at gusto kitang tulungan, kapalit ng kasal. Ilang minutong lumipas, sumisigaw na ang mga busina ng mga sasakyan, palakas ng palakas ang ulan, nanginginig si Isabel. Dahan-dahan siyang tumango. Sige po, papayag po ako. Pakakasal po ako sa inyo. Napatingin si Tristan. Hindi niya alam kung bakit. Pero parang kumirot ang dibdib niya. Hindi na ito simpleng awa, may kung anong misteryo na bumabalot kay Isabel. Good, malamig na sabi ni Tristan. Sasama ka sa akin ngayon. At doon nagsimula ang kasunduang magbabago sa buhay nilang dalawa. Isang kasunduan ng kasinungalingan, ngunit may lihim na pag-asa sa likod ng makapal na salamin ni Isabel. Nasa loob sila ng kotse ni Tristan. Tahimik, tanging patak ng ulan sa bubong ang maririnig, parang nagmamadali. Nanginginig si Isabel sa lamig, basa pa rin ang buhok at nakasandal siya sa pintuan. Ilang beses siyang sumulyap kay Tristan pero lagi siyang iniiwasan ng lalaki ng tingin. Humarurot ang kotse sa EDSA. Hindi malaman ni Isabel kung saan sila pupunta. Lahat ng ilaw ng mga gusali sa labas, kumikislap sa mata niya, parang ibang mundo. Saan mo po ako dadalhin? Mahinang tanong ni Isabel. Hindi siya tiningnan ni Tristan. Sa kondo ko. Doon ka muna titira habang inaayos kong papeles. Lalong namutla si Isabel. Sa kondo niyo po? 2 lang tayo? Napangiwi si Tristan. Huwag kang mag-alala, wala akong balak gawin sa'yo. Hindi ka naman tipo ko. Parang kinurot ang puso ni Isabel. Alam niyang pangit siya, pero kahit kailan hindi niya pa rin gustong marinig yun mula kay Tristan. Lalo na ngayong siya lang ang meron siya sa mundo. Pagdating sa kondo, halos mabitiwan ni Isabel ang gamit niya. Sa sobrang pagkabighani. Glass walls, marmol ang sahig, mga mamahaling paintings. Isang buong floor iyon. May sariling elevator. Para siyang pumasok sa palasyo. Pero ang tingin ni Tristan sa kanya ay parang basurang sumabit lang sa buhay niya. Maupo ka. Utos ni Tristan. Naupo si Isabel sa sopa. Nanginginig pa rin. Nakayuko siya. Sinisikap ikubli ang itsura niya. Lumapit si Tristan at humugot ng malalim na buntong hininga. Pakikinggan mo ako mabuti, Isabel. Binuksan ni Tristan ang isang folder mula sa drawer. May mga dokumento, kontrata. Binasa niya yon. Matalimang boses. Ganitong alok ko. Magpapakasal ka sa akin. 1 taon. Hindi ka pwedeng umalis. Hindi ka pwedeng makipagkita kung kani-kanino. Ibibigay ko lahat ng kailangan mo. Damit, pagkain, proteksyon. Pero walang pagmamahalan. Walang intimacy. Walang asawang-asawa na drama. Napabuntong hininga si Isabel. Hindi niya alam kung matatawa o iiyak. Bakit? Bakit po ako? Nanginginig ang boses niya. Tiningnan siya ni Tristan ng diretso sa mata. Simple. Kailangan kong ipakita sa buong mundo na hindi ako talunan. Iniwan ako ng babaeng pakakasalan ko ngayong araw. Kung hindi ako makakasal, mapapahiya ako. Lalo na sa mga investors namin. Napakagat si Isabel sa labi. Pero, anong makukuha ko kung papayag ako? Umikot si Tristan. Nakahawak sa kanyang bewang, lumingon siya kay Isabel. Ibibigay kong mga sumusunod. Tirahan, proteksyon, laban sa stepfather mo. Allowance na sapat para mabuhay ka kahit hindi ka magtrabaho. Kung matapos ang 1 taon, palalayain kita. At bibigyan kita ng malaking halaga. Napasinghap si Isabel. Magkano malaking halaga? 50 million pesos.
Malamig na sagot ni Tristan. Enough para makapagsimula ka kahit sa ang sulok ng mundo. Napatitig si Isabel sa kanya. Naglalaro sa utak niya ang mga numero. Kayang bayaran ang perang yun ang lahat ng utang ng kanyang stepfather. Kayang bayaran ang perang yun ang kalayaan niya. Bakit hindi na lang ibang babae, sir? Mahinang tanong ni Isabel. Umirap si Tristan. Lahat ng babae sa paligid ko puro interesado lang sa pera o sa itsura ko. Ikaw lang ang sigurado akong walang interes sa akin. Hindi kita gusto. Hindi mo ako gusto. Wala tayong masasayang na feelings. Napalunok si Isabel. Alam niyang walang puwang ang pag-ibig sa mundong ginagalawan ni Tristan. Pero wala na siyang ibang mapupuntahan. Tumulo ang luha niya. Papayag po ako. Basta, huwag niyo akong pababayaan. Tila may gumuhit na emosyon sa mukha ni Tristan. Pero agad din yung nawala. Fine. Bawal kang umiyak. Ayoko ng drama. Bukas ayusin na natin ang kasal. Naglabas siya ng cellphone. Tinawagan ng assistant niya. Prepare marriage license under urgent application. Name, Isabel Ramirez. Nanlaki ang mata ni Isabel. Isabel Ramirez po? Hindi ko po totoong pangalan yun. Napatigil si Tristan. Tinitigan siya ng matalim. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo totoong pangalan yan? Naupo si Isabel. Pinipigil ang luha. Hinawakan niyang makapal niyang salamin. Wala po akong ibang choice kundi gumamit ng ibang pangalan. Kung malalaman po ng stepfather ko kung nasan ako, baka matrace niya ako. Gagamitin niya ako para kunin ang mga bagay na hindi dapat mapasa kanya. Napakunot ang noo ni Tristan. Anong mga bagay? Umiling si Isabel. Hindi ko po pwedeng sabihin, delikado. Nagpanting ang tenga ni Tristan. Hindi siya sanay na may itinatago sa kanya. Listen, kung gusto mo ng tulong ko, kailangan mong maging honest. Pero tahimik lang si Isabel. Tumulo ang luha niya. Bumagsak sa blouse niyang basa pa rin. Basta po, huwag niyo akong ibabalik sa kanila. Please? Napabuntong hininga si Tristan. Napakamot siya sa sentido. Hindi niya maintindihan kung anong sumpa at bigla na lang siya nasangkot sa ganitong gulo. Fine. Gagamitin natin ang pangalan na gusto mo. Pero tandaan mo, kahit sino ang dumating, kahit sino magtanong asawa na kita, kahit peke lang. Tumango si Isabel, bagamat nanginginig pa rin. Maraming salamat po. Tiningnan siya ni Tristan. Malamig pa rin ang mga mata. Huwag kang magpasalamat. Hindi ito kabutihan. Kontrata lang ito. Simula ng bagong buhay. Lumapit si Tristan sa kanya at inabot ang towel. Mag-shower ka. Hindi ako makakatagal sa amoy ng basang damit mo. Nahihiyaman kinuha ni Isabel ang towel. Tumayo siya. Kumaripas papunta sa banyo. Naiwan si Tristan. Napabuntong hininga habang nakatingin sa pinto kung saan nawala si Isabel. Para bang may kung anong gumugulo sa isip niya. Ano bang pinasok ko? Bulong niya sa sarili. Hindi niya alam na sa likod ng makapal na salamin, kulot na buhok at makapal na kilay, may itinatago si Isabel na kayang baguhin ang buong buhay niya.